Sa sports action, lumabas na si pambansang kamao Manny Pacquiao talagang nagwagi sa laban nila ni Timothy Bradley Jr. At ito'y batay po sa review ng World Boxing Organization. Pero paglilinaw ng WBO, hindi na mababaligtad ang kontrobersyal na desisyon na nagpanalo kay Bradley. Saksi si Chino Trinidad. Si pambansang kamao Manny Pacquiao ang tunay na nanalo. Yan daw ang lumabas sa review na isinagawa ng World Boxing Organization sa kontrobersyal na laban nila ni Timothy Bradley Jr. 5 independent judges ng WBO mismo ang nag-review at lahat sila ibinigay ang laban kay Pacquiao. Ibang-iba sa desisyon ng 2 sa 3 judges ang laban na sina CJ Ross at Dwayne Ford. Sa kabila ng resulta ng WBO review, hindi raw mababaliktad ang desisyon ayon mismo kay WBO President Paco Valcracel. Sa halip, irerekomenda na lang nila na ituloy ang rematch ng 2 boksingero. Hinihintay pa rin ang hiwalay na fight review na ipinag-utos ng Nevada State Athletic Commission para hinga ng paliwanag ang 3 judges hinggil sa kanilang scorecards. Ang resulta ng WBO review, ipinagpasalamat ng mag-asawang Manny at Jinky. Masaya ako dahil lumabas yung katotohanan, kung anong totoo at salamat sa investigasyon na ginawa ng WBO at ng Nevada Athletic Commission at naibalik yung tiwala ng mga tao. Yung tiwala ng mga tao sa boxing. Very obvious naman na panalo siya. So, hindi na parang nakapagtataka na yun ang desisyon nila kasi kitang-kita naman na panalo talaga siya. Gayunman, wala raw balak si Pacman na bawiin kay Bradley ang nakuha nitong welterweight title. Hindi na siguro kung naibigay na, hindi naman kasalanan ni Bradley din yun eh. Nasa kay Bradley kung ibigay niya ang belt, hindi ko naman rin tatanggapin at ibabakante na lang. Mula sa Rangani, lumipad si Manny at Jinky papuntang Vigan, Ilocos Sur para dumalo sa birthday party ni Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Pero di ginamit ang mag-asawa ang bagong biling chopper ni Manny na napangiti lang nang tanungin kung magkano ang bili niya rito. Sa halip, sinundo sila ng private jet ng gobernador. Ako si Chino Trinidad, ang inyong saksi. Sa ibang balita, kinwestiyon ng Freedom from Debt Coalition ang pagpapautang ng Pilipinas ng $1 bilyong sa International Monetary Fund. Bakit daw tayo magpapahiram gayong kailangan din natin ng pera para tugunan ng iba't ibang problema ng bansa? Ang sagot ng gobyerno sa report ng saksing si Jam Sisante. Kabaligtaran sa ginagawang pangungutang ng Pilipinas sa nakaraang 4 na dekada, tayo na ngayon ang magpapautang sa International Monetary Fund o IMF. Ang halaga, $1 bilyong o higit kumulang 42 bilyong piso. Yan ay para maisalba ang bumabagsak na ekonomiya ng Greece, Ireland, Portugal at iba pang bansa sa Europa. It is our responsibility. It is part of our obligation. Something like paying forward to IMF who has assisted us during our times of crisis in the Philippines. Kung di kasi natin tutulungan ang mga bansa sa Europa, kita ng mga OFW at export daw ng Pilipinas ang maaapektuhan. Pag nangyari yon, magkakaproblema rin yung karatig bansa, and if the situation gets worse, pati yung ability nitong ibang mga bondholders and investors and even banks to lend out to other countries, including the Philippines, maapektuhan. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kayang-kaya raw nating magpahiram dahil bukod sa 2006 pa tayo walang utang sa IMF, mayroon daw $77 billion na reserbang pondo ang Pilipinas. Pero tanong ng grupong Freedom from Debt Coalition, hindi ba't kailangan din natin ng pera para sa mga programang pang-edukasyon, pabahay at pangkalusugan? Maaari naman daw tayong tumulong sa ibang paraan. Kung gusto mong tumulong sa ibang bansa, bakit mo idadaan sa IMF? Napakasaklap ng karanasan natin sa International Monetary Fund, no? Unang-una, nagpapautang sila pero nag-i-impose sila ng mga loan conditionalities, no? Na para kortihan nila yung kabuhayan natin. Para naman sa ekonomistang si Professor Winnie Monsod, malaking tanong daw kung bakit umabot sa ganun kalaking halaga ang pautang. Kaya yaman ng Malaysia at Thailand compared to us, 1 billion ang pledge nila, bakit 1 billion rin ang pledge natin? Alright? But, in other words, yabangan lang ba ito? Could there not have been a little bit more consultation? Could not have been there a little bit more information? Kasi
kung meron akong tanong, too late to make tanong now eh. Paglilinaw naman ng BSP, kikita ng interes sa pagpapahiram natin ng bahagi ng ating reserbang pondo na hindi naman daw magagamit sa mga proyekto tulad ng pabahay at kalsada. Hindi po pwedeng ibibigay ng Bangko Sentral yung reserves pagkatapos itatranslate ito into dams, into streets, and into playgrounds, no? Kasi kaya nga tinawag na reserves yan eh. Dapat nakapondo lang yan upang sa ganun, ano man ang mangyari, meron kang pagkukuhanan ng pondo mo. Ako si Jam Sante, ang inyong saksi. Samantala, nasunog ang bahagi ng isang apartment complex sa Maynila kaninang hapon. Saksi si Chino Gaston. Kitang-kita ang maitim at makapal na usok na lumalabas mula sa ika-4 na palapag ng isang apartment complex sa lungsod ng Maynila. Sa videong ito ni Hugh Scooper, PO3 Ogie Magbantay. Ang mga bumbero nagmamadaling binombahan ng tubig ang sunog na nagsimula pasado alas 2:30 ng hapon. Umabot pa sa ika-4 na alarma ang sunog bago ganap na napula ang 1 oras. Hindi na nadamay ang mga kadikit na apartment unit pero nabasa raw ang mga aklat at damit ng mga board exam reviewer at mga estudyante na nakatira sa nasunog na unit. Nag-absent na din po kasi kami dalawa nung kapatid ko. Kasi nabasa lahat ng gamit namin, yung mga books namin. Okay. Na binili pa. Bagong-bagong books, di pa namin nagagamit, di pa namin nababasa. Hindi ko po alam eh. Nag-duty ako tapos nag-text sa akin na sunog na nga daw yung bahay. Pero dito lang kami sa may 3rd floor. Ayon sa mga fire investigator, umabot sa 300,000 pesos ang halaga ng mga ari-ariang napinsala ng sunog. Inaalam pa rin ang tunay na sanhi ng apoy. Sa ngayon, under investigation pa, kaya lang we are taking a lead na posible pong may naiwanang electrical appliances like the electric pan kasi maraming electric pan po dun sa loob. Sa kabutihang palad ay wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Narito naman ang mabilis na sulyap sa ibang mga balita. Hindi na kailangan ni dating Pangulong Gloria Arroyo ng tutok na medical supervision batay sa ulat ng Veterans Memorial Medical Center sa Pasay RTC. Kaya ang COMELEC na ang nagsampa ng kasong electoral sabotage kay Arroyo, pag-aaralan daw kung ilingin sa korte na mailipas sa regular na kulungan ang kongresista. Inalmahan naman ito ni dating First Gentleman Mike Arroyo. Ay saan siya manatili? Yung star witness nila, hearsay lang. Mahina talagang kaso nila. Kailangan ibigay na nila ang bail. Iginit naman ni Pangulong Noynoy Aquino na babalik sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ang mga barko ng Pilipinas. Sakaling makumpirmang may barko pa rin ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Handa naman ang Philippine Air Force na magsagawa ng aerial survey para suriin nga kung may Chinese vessels pa roon. Una nang pinaalis ng Pangulo ang mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc dahil sa masungit na panahon. We have capabilities to comply with the directives of the national leaders. Should there be a clear guidance to perform a mission. Samantala, pinigil ng Court of Appeals ng 3 buwang suspensyon ng MTRCB sa programang T3 na magkapatid na Erwin, Rafi at Ben Tulfo. Sa temporary restraining order ng Korte, sinabi nito may epekto sa malayang pamamahayag ang pagsuspindi sa programa habang dinidinig ang kaso laban dito. Nag-ugat ang suspensyon sa pagbabanta umano ng mga Tulfo laban sa mag-asawang Raymart at Claudine Barreto matapos magkarambulan ng kapatid nilang Simon Tulfo. Bagamat ginagalang na MTRCB ang utos ng Korte, pinanindigan pa rin nila ang pasyang isuspinde ang programa. Saksihan mamaya! Mga gift certificate na hindi na magkakaroon ng expiry date. Sa showbiz saksi, American Idol runner-up Jessica Sanchez, kumpirmadong magko-concert sa Pilipinas sa Setyembre. At isang leopard na iligtas matapos mahulog sa imbakan ng tubig sa India. Wag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.